I'd like to introduce to you our guest for today, no other than Attorney Alex Sabaton, one of the institution when it comes to road safety. Attorney Alex, Kuyang Alex, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa lahat po ng tagapanood ng inyong programa, yung ating biyaheng IZ. At congratulations. In fact, nakakatuwa naman na for a while, no? Yes. Alam mo, we need more of this kind of Yes. programs. No? Alam niyo po, is a continuing challenge sa ating bansa, lalo na yung usapin ng kaligtasan sa daan. Tama. At minsan titingnan din natin kung ano yung mga aspeto, ano ba nangyari nung a decade ago and Yes. then ngayon. So dapat nagkakaroon tayo ng continual assessment. Yung mga agencies natin, ano ba yung mga ginagawa, particular of course, whether we like it or not. Pagdating sa usapin ng road safety, ang talagang focal department dyan, ang Department of Transportation. Yes. And then of course, alam natin, may mga attached agencies din yung ating Department of Transportation. Nandyan yung Land Transportation Franchising Regulatory Yes. Board, yung LTFRB. At nandyan din yung Land Transportation Office, Kuyang. No? Tama. At tama yun, kanina nabanggit mo, Kuyang Bong, yung lumalalang problema natin sa mga road rage. No? Correct. In fact, I was surprised that admittedly, even the Department of Health in December of 2025, Ito lang, nakaraan lang. Ito nakaraan lang na buwan ng Disyembre, na halos dumoble ang number, yung increase ng number of road crash related Yes. incidents sa Metro Manila. December lang yan. December lang yan. Tama. In fact, ako, tinitingnan ko yung Bong over the years. Ito yung sabi ko, dapat na-actionan natin ito because these are predictable. Tama. Na yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit. So dapat, doon pa lang, makita mo na yung pattern. Na sa Pilipinas, kahit i-review mo yan, mag-backtrack ka ng 5 years, no? Sabihin na natin from 2025 down to 2020. Yes. Sa Pilipinas po, kung kailan namang December na ito yung buwan na kung saan dapat nasa celebration mode tayo. Correct. Diyan tumataas yung Road numero. crash. Yes. Road crash related incident because alam naman natin, siguro baka na-off guard lang yung mga kababayan natin dahil nandyan yung party rito. And then eventually, pumapasok na yung konteksto ng ating Republic Act 10586. Ito yung ating anti-drunk and driving. Pero kuya nga, nakita ko yung figure na yan. I saw it. Nakita ko sa social media na pinublish nila yung number. Sabi ko, without reading the context, sabi ko, let me guess, palagay ko drunk driving ang numero. Yun nga, I mean, alam na natin di ba? Alam na natin na pag Christmas, maraming umiinom. Kaya yung programa namin, it never stop na reminding, never drink and drive, di ba? Celebrate responsibly. Kung magse-celebrate, huwag iinom, huwag magmamaneo. Designate a driver. Pero talagang minsan nadadala ng festivities. Totoo. Nakakalimutan yung responsibilidad na kailangan makauwi ng bahay ng maayos, di ba? At saka sa atin naman, Kuya, ang posisyon naman natin dyan, hindi naman po natin inaalis sa ating mga kababayan na uminom. Correct. Pero ang sinasabi natin, may mga panuntunan. Kasi dito sa usaping ito, hindi lang yung kaligtasan mo, pero paano yung makakasalubong mo along the way. Correct. Minsan nga, ang sabi nila, nag-iingat ka, pero yung makakasalubong mo naman, hindi rin, kumbaga, sablay. Sabla, no? hindi maingat. Kaya ito, minsan naririnig ko, lagi mong binabanggit Yes. that road safety is a shared responsibility. Yes, correct. So, ibig sabihin, hindi po ito one-way ticket lang. Sabi nga nila, there has to be two persons or even more to do things like this, no? Pero sa atin, talagang we are concentrating more on advocacy. Tama. Anyway, Kuya Alex, tutuloy natin yan. Tatanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. DWIZ Flash Report. Yes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos ang kalagayan ang kanyang kalagayan matapos siyang isalang sa medical observation kagabi. Sa isang video kasama si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sabi ng Pangulo na maayos ang kanyang pakiramdam at hindi na katulad ng dati ang kanyang kondisyon. Paliwanag ng Pangulo na siya ay na-diagnose ng diverticulitis, isang karaniwang karamdaman lalo na sa mga taong labis na na-stress at may edad na.
Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening at walang dapat daw ikabahala ang publiko sa kanyang kalusugan. Papiro pang sinabi ng Pangulo na huwag muna umanong maging excited ang mga nais siyang mawala sa pwesto dahil lubhang nalalilapang daw ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy niyang gagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Well, we wish our President a fast recovery, ano? Hindi naman life-threatening, but health is wealth. Everybody needs to pray for our President to be on tip-top shape to manage our country well. So anyway, Kuyang, tuloy natin. We have Attorney Alex Sabaton, our guest for today, a road safety advocate. Pinag-uusapan namin yung detalye nung numero nung December ng mga na-aksidente. Double or triple ang numbers ng mga aksidente compared to previous years. Yun nga, sinasabi namin, predictable, alam natin. However, the number still increased. No? Kuyang, palagay mo, ano pa ang kailangan natin gawin? Malagay ko, Kuyang, dito pumapasok yung consistency. Yes. Doon tayo nawawala. In I fact, guess so. Parang nung binanggit na, of course, sabi nga doon nung dinescribe yung naramdaman ng ating Pangulo na more on stress, no? Yes. Work-related stress. Tama. Alam mo, pag kinabit mo yan doon sa usapin sa ating kakalsadahan, ito mga road rage, bunga yan ng emotional stress. Yes, tama. Kaya po, yan yung talagang, isipin mo pa naman ko, minsan may ipit ka sa traffic ng 2 oras. Yes. So, yung mga ganon, nagka-create ng emotional outburst. Yes. No? Tapos biglang maya-maya, ikaw ito, sumusunod ka ng maayos, talagang sabihin na natin, law-abiding citizen ka. Nung umabot ka na ron sa pakanan, biglang may sumingit. Siyempre, doon nagka-create, yun yung, those are triggering. Yun yung mga nagtatrigger. Mga factors, trigger. No? At kaya po, unfortunately, sa Pilipinas, Kuyang, kung maalala mo yan, hanggang ngayon wala tayong comprehensive batas that define or criminalizes road rage as a separate traffic misdemeanor. Tama. Or offense. 2011, no other than our president who was a senator then, di ba? Siya yung nag-propose ng bill. Actually, it's not even punitive in nature eh. Yung bill niya, it's only defining, tama ka, i-define muna eh. Lang. Pero hindi naging hindi natuloy sa batas. And 2 other senators who advocated for this, for a comprehensive bill for road rage, si Congressman Robes ng San Jose del Monte. Totoo. Yan yung mga bagong mga bill sa mababang kapulungan. And no other than who's senator now? Erwin Tulfo. Yes. Nag-file din before, I think it was in the 19th Congress na nag-file siya para bago siya mag-senador, ano? Pero hindi rin nakausad. Isipin mo, lahat naman tayo sa edad natin na to, inabutan natin nung mga 1990s na merong mga high-profile cases of road rage na talagang may mga umabot na dun sa pagkitil ng buhay ng tao. And that was in 1990s. Yes. That's already 2026 na tayo ngayon. Sa haba ng panahon, hindi natin nakita yung significance why there should be a sustainable and concrete legislative action into this. Well, fortunately, binanggit mo na no less than His Excellency, the President himself, when he was a senator, mayroon siyang proposed bill sa Senate na one is to define what constitute road rage. No? But, well, para doon sa ating mga kababayan, kasi pag sinabi natin, in-explain natin yan, dinifine natin yan, masyadong magiging technical. Pero simple lang po ang usapin pagdating sa road rage. Ito po yung behavioral. Correct. Ibig sabihin, ito yung may mga nagkakaroon ka ng mga triggering factors. Tama. Unfortunately,
sa karamihan ng mga road rage na naitatala natin ngayon, Kuya, kung makita mo ang Land Transportation Office, ano madalas na nagiging action natin? Nagpapadala tayo ng show cause order. Correct. At immediately merong Suspension suspension ng ng 90 lisensya. days. Oo. Kasi yung pong 90 days na yan, that's a, kumbaga, non-appealable yan, Kuyang. That's within the authority of the Assistant Secretary Oo. to impose 90-day suspension without hearing pa Hearing, yan. wala pang ano yan. So, ibig sabihin yan, pag tiningnan mo yan, laging ang konteksto nung pagpapatawag ng show cause for the hearing para whether habaan yung suspension or magkakaroon tayo ng revocation ng license, laging ang binabanggit natin yung 4136. Ano binabanggit ng 4136? Yung Land Transportation Code of the Philippines. Ang laging konteksto natin dyan, Kuyang, ang ginagamit natin, improper person to operate a motor vehicle at saka reckless driving. Correct. So these are, kung titingnan mo yan, these are purely administrative traffic violation. So nasaan yung criminal aspect? Ibig sabihin, Wala pa. Wala. Wala pa yun. Kasi ang sinasabi natin dyan, may mga degrees of road rage. Yes, yes. Halimbawa, ano ba yung mga degrees na tinatawag natin? Pwedeng Yung mga nagkaano lang. aggravating circumstance. Yung- Binunutan mo ba ng barel? Kumbaga, yung sabihin na natin, yung mild na lang, nagkatitigan kayo. Oo. Tapos nag-dirty finger ka. Ayun, pwede mong sabihin, that alone constitute road rage. Pero in a mild, iba naman yung bumaba ka ng sasakyan, Nagkamurahan tapos kayo. nagkamurahan kayo. So, ibig sabihin yan, may ano May graduation pala yun. Graduated eh. Okay. Iba rin Kuya yung halimbawa, umabot na kayo dun sa Nagsuntukan pareho na. kayong bumaba, nagkasapa ka na. Iba rin yung klase ng road rage na nagkabunutan ng barel. Yes. At saka may mga aggravating circumstances pa dyan. Halimbawa, kadalasan ng nakikita natin, meron kang baril, ginamit mo yung weapon mo. Yes. Pero may mga pagkakataon na wala kang gamit na weapon, pero ang ginamit mo, yung sasakyan pambangga mo dun sa tao. Yun. So, yun. It's still a weapon. It's still a weapon. So, Oo. ang punto natin dun, magkaiba kasi yung pag tinignan natin yung pag sinabi mong regular na criminal aspect, yung Oo. sinasabi nating revised penal code Yes. yan, yung Oo. serious physical injury or reckless imprudence resulting to homicide. Homicide. Kasi dito, ang nangyayari dito, these are more on yung element of intent eh. Oo. Dito kasi walang premeditated eh. Basta nagiging ano na lang, spur of the moment. Spontaneous. Spontaneous. Oo. So ngayon, ang tingin ko dyan, dahil wala tayong hindi ganong kabigat, hindi ganong ka-punitive, parang ang nangyayari ngayon, Kuyang, ano na lang, sige lang total, what is 90 days, what is 6 months. Pero kung assuming na this will, halimbawa, meron tayong batas na maipapasa that will consider this as criminal, baka medyo mag-unos dili yung isipin niya, ako, baka mamaya kaso na to. That reminds me, Kuyang Alex, nung may nag-viral na video, pulis yata ito, naka-red plate, na dinunggol niya, ginanon niya yung rider, So, then pinakita doon sa viral video na naka-red plate. I remember yung sa proposal proposed bill ni Senator Erwin Tulfo when he was still congressman. Iba yung may punitive clause pag government official Totoo ka naman, totoo. So Ako, iba yung level mo kasi I agree government with that. official ka, kailangan mas mataas yung expectation sa iyo na mas mas mahinahon ka. Pag ikaw nagsimula niyan, mas mataas yung penalty Well, sa iyo. pwede mong i-consider yun as aggravating circumstance. Yes. Halimbawa, yung government employee Employee ka, official. Not only that, lalo na kung nasa law enforcement Of ka. course. Because expected sa'yo na ikaw yung magpapatupad ng batas. batas. That's one. Pwede rin natin tingnan as likelihood ng mga tinatawag na aggravating circumstance. Halimbawa, kasama yung bata. Tulad nung binatukan yung di ba? Yung, Yes, di ba? yes, oo. Kasi magkakaroon ng emotional trauma. yung bata. In fact, Hindi, umiiyak doon. Pwede mo nga At the time. pwede mo pang habulin yun doon sa yung abuse against children. May special law tayo doon. Yes. So those things can be considered probably as an aggravating circumstance. At kaya sabi ko graduated yan. Hindi pag sinabi mong road rage kaagad yan, nakakahon na yan. Yes. Ito kasi may mga elements, may mga Tama. Meron kang mga dapat tingnan. In fact, kung ako lang yung if I have my way into this,
limbawa, pag nagkaroon ng, sabihin na natin, instead na traffic violation, nag-file ng kaso, halimbawa yung victim sa prosecutor's office Yes. at naglabas halimbawa ang prosecutor's office ng resolution on the premise of physical injuries, siguro dapat kapag ganun, wala nang parallel investigation. Kasi kung tutusin, kung ang naunang humawak ng kaso ang piskalya, mas mabigat yung hininging requirement doon kasi ito, mayroong determination of probable cause. Probable kaysa cause. doon sa purely administrative violation Tama. of traffic rules and regulations. No, masilimuot pala yan, ano? Napaka-komplikado niyan, Kuyang, pero ang kailangan natin dyan, dapat it's high time, sa totoo lang, na ito, this is one, palagay ko, monumental legislation na kung maitatawid lang natin ito, at least, ito, angkla talaga to sa road safety ko yan. Kaligtasan sa daan ang pinag-uusapan talaga natin dito. So, dahil sa klase ng lupit ng traffic ngayon, maya't maya, hindi mo maiiwasan yung mga ganito. Kuyang, sabi mo, kailangan natin legislation. Meron ka ba nakikita na congressman o senador na palagay mo makakatulong natin to advocate for this, to propose this? Kaso, Kuyang Alex, napaka-busy ng Congress ngayon. In a different aspect. Totoo naman Sana yan, talaga Kuya. natutukan na ito ngayong 20th Congress tong mga panukala na to when it comes to road safety. Pero, sino ba ang Senator Erwin Tulfo, nagpanukala nung congressman siya. Yeah. Baka pwede niyang i-follow up to as senator na. Well, for one, Kuyang Bong, una, of course, yung mga ganitong klaseng panukala will fall within the purview of the Committee on Transportation. Yes. At ang chairman ngayon si Congressman Franz Pumarin. Ako, congressman ko yan sa distrito namin. Yan naman pala. So, diyan pa lang, pwede mo nang pwede na i-push sundutin, yan. no? Pwede mo nang sundutin yan. Pero, this is how crucial yung mga ganitong klaseng diskusyon. Dahil kahit papano, masyado na tayong, alam mo, for the past few weeks or months, my God, balot tayo ng usapin ng politika. At all of a sudden, parang sabi ko, let's get back to our senses, no? Yes, So to speak. yes. At itong mga to, hopefully, yung mga ganitong klaseng talakayan will provide a perspective. At on the part of LTO, maswerte naman tayo at ang ating Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, kung maalala mo yan, very active at saka hands-on. To his credit, kung makita mo naman talagang pumosisyon siya diyan sa usapin ng road safety. At sabi ko, in a few months na nandiyan siya sa LTO, Kuyang, siguro, ewan ko, umabot na ng 1,000 yung napadalang show cause order sa lahat ng klase ng mga traffic violations. At saka may tapang May tapang at saka may paninindigan Kumbaga, diba? may decisive yung kanyang political will. May political will, that's correct. very, very important and we have to give it to him na talagang puspusan eventually, yung mga ganito, let's keep pushing on the issue. Sana masustain yung momentum. Kailangan, sana masustain ko yan dahil, alam mo, ito nga kanina, while going here, nabasa ko dun sa PEDCO na parang lumalabas na ang Pilipinas, as far as the ASEAN countries, tayo may pinakamatinding suliranin pagdating sa usapin ng traffic. No? At nabanggit mo din, Kuyang, yung ito kasi yung lalo na ikaw talagang you've been there sa kalsada, no? Yung ito minsan usapin na ito ng volume of motor vehicles on our roads. Correct. Kaya no amount of policy, no? Unless siguro yung discipline, yung presence, yung visibility, no? Pero ang pinakamalaking challenge sa atin, taon-taon, Kuyang, milyon ang dumadagdag na mga sasakyan. I mean last year, that's the projection of the car manufacturers, car dealers of the Philippines na almost more than 1 million, I think more than 1 million, ang madadagdag na new actually registered. sa motorcycle, Kuyang, in 2025, 1.39 million. Motorsiklo pa lang Motorsiklo pa lang yan. In fact, ang target nila would be in 2026 is 1.79 million. At dun sa four wheels motor vehicles,
parang pumalo yata tayo ng 435,000 in the year 2025. So ang punto natin dito, simple lang naman yan, kuya. Ito, sa kwarto na to, dalawa lang tayo rito. Lagyan mo ng 20 katao to. Saan tayo pupulutin? Saan tayo lulugar, no? Correct. Well, yun yung isang palagay ko, lagi ko ang minsan may mga pagkakataon na yung mga post mo na parang dapat hindi tayo car-centric. Correct. No? Dapat yung mass transportation, Correct. efficient mass transportation. Kasi We need to move people, not cars. not cars, no? At ang nangyayari parang sa atin yata ang pagkakaintindi natin sa efficient mass transportation yung dami ng motorcycle. Mass number of motorcycle to. Hindi po 'yun. Hindi yun. So kailangan talaga dapat very efficient yung ating mass transport system. Minsan alam mo how resilient the Filipino, no? Minsan alam mo yung dumadaan ka na doon sa pagkahaba-haba ng pila, pero makita mo masayin pa rin tayo. Napaka yung ating ugaling Pilipino na may mga pagkakataon, makita mo yan, lubog na sa bahayan, ha. Correct. Pag may mga pagkakataon na typhoon, may baha, halos liig na lang abot yung kanyang pero pag kinunan mo ng camera yan, Nakangiti pa, kumakaway pa. pa, no? Well, siguro ganun katibay yung Pilipino, but well, hopefully itong mga to, dahil ko yan parang ang pinaka lifeblood ng isang progresibong bansa talaga yung transportation. Totoo yan. In fact, every now and Totoo then yan. bumabalik sa akin yung parang anecdote na sabi nga niya, kung gusto mong makita kung anong klaseng kultura at anong anong klaseng kultura at disiplina meron ng isang nasyon, tingnan mo yung kanilang kakalsadahan. Correct. Well, unfortunately, tayo naman to, wag na natin ihambing ang sarili natin Correct. sa ibang bansa dahil minsan sasabihin ng iba, yung mga kung gusto mo, doon ka na lang tumira. Kaya minsan yun yung sinasabi mo na ikaw na nga yung nagbibigay ng inputs, parang ang dating. Ikaw pa masama. Ikaw pa masama. Hindi kaya yun naman pala. Hindi bakit nandito ka pa? Well, sa atin, this is part of the, kumbaga, putting the discussion where at least, sana naman, this may trigger some awareness. Yes. Awareness importante dito kasi tayo naman kuya, ano magagawa natin? We can correct. only do so much. Oh. But by discussing on certain issues like this, kasi totoo lang sa Pilipinas, dalawang klase ang pinaka-trending na pinag-uusapan dito yung una politika. Pangalawa, pag pinag-uusapan yung buhay na may buhay, yung kapitbahay mo, Yung marites type. yung marites type, yung entertainment. Pero minsan yun yung kailangan natin na siguro may mga pagkakataon na maglaan naman tayo ng oras natin na pag-usapan natin what's urgent, what's important. And yung bang way forward, saan ba tayo pupunta? Something, ang pag-usapan natin mga 5 years, 10 years from now, mga long term naman. Hindi yung usaping bukas lang. Yung Kasi parang, tayo how naman, can we, admittedly, ang habol naman natin, hindi na para sa atin to. Oo. I mean, Definitely. Para doon sa mga susunod na henerasyon. Yun nga yung sinasabi ko yan ito, wala na. Itong generations natin, wala na to. Talagang we will bear this. Yeah, We that's will true. just weather this through. Pero sana, baguhin natin because I think the mindset will eventually change in the next generation. Nasa sa atin yung kung paano natin gagawin. I mean, if we will be teaching the next generation the same things that we have experienced during our lifetime, na hirap na tayo sa trapiko, hirap na hirap tayo about road safety. And it will just prolong the agony. Dapat we need to break the curse Totoo. and restart, i-reset natin yung mindset ng mga kasi sa totoo lang for a while ang dami talagang parang ang pagbili ng kotse, it's not out of necessity kundi parang naging status symbol. Yan. And nobody wants to commute. Parang totoo yung naman. iba lang, siyempre, bumibili ng sasakyan dahil gusto lang yung payong. So, ibang level yun. Ibang level yun. Pero, hindi, kanina, sa totoo lang, sa Pilipinas, kaya ka bumibili ng sasakyan,
because of necessity. Yes, necessity dapat. Oo. 'Di ba? Pero yung sa ibang lugar naman convenience lang. Convenience. Kasi they correct. have other option yung Correct. kanilang mass transport. Yes. At nabanggit mo kanina na yung mga susunod na henerasyon, sabi nga natin, ang dami natin pwedeng ipamana sa mga susunod na henerasyon. Sana hindi kasama ito dun sa mamanahin nila sa atin. No? Correct. Hindi kasama itong problema na to. Yun yung- I mean, tama Kuya Alex, kasi the volume, the number of vehicles will not go down. That's true. I do not think that the sale will ever go down. Kung bumaba man yan, it will not be very significant that na talagang sasabihin natin makakaluwag na ng traffic natin. Admittedly, it's hard to catch up now. Kasi wala na tayong papaglagyan ng itong mga kalsada na to. Saan natin ilalagay yung mga na yan, yung mga sasakyan na yan, kung babiyahe lahat yan. Yung Nakikita cable car. natin to. Sa MMDA, nag-propose ba kayo ng cable car? Meron nag-propose dati yung parang gondola yata na sa EDSA may ganung proposal na. But what I mean is, it will be too late for infrastructure. It will not come any soon. Totoo naman. Di ba? So, pero every year, tataas yung volume natin. We have a better chance of improving our mass transport. Busway, nandyan na eh. Totoo. Bakit hindi na lang natin pagandahin? Bakit hindi natin i-improve? Yung increase natin yung parang interconnection ng mga intermodality ng mga transportation, yung seamlessness ng transportation sa atin, and maybe replicate. Nakita natin effectiveness ng busway eh. Totoo. Cutting half the travel time from Ross Boulevard to Monumento by 50%, kinat natin yan. And then, nakita natin yung ridership is continuously increasing. Recently, yung DOTR ng tawag dito, ng Wi-Fi. Wi-Fi. Oo. Sinasabi mo, mga Pilipino, masayahin eh. Oo. Pag-Facebook lang ako. Pero alam mo, may mga may mga basher din yon. Sabi nila, ang problema, queuing, pero ang lumabas, Wi-Fi. Anyway, Kuya. Wala na yan. Kuya Alex, napadaan ka na ba ng EDSA? Well, yan, talagang sabi ko nga, dati-rati ang EDSA, predictable mo kung kailan lang traffic yan eh. Ngayon, wala na yata pinipiling oras. Wala nang rush hour. Wala nang rush hour, no? Every day is rush hour already. Yeah. In fact, ako one time, galing ako ng Zamboanga, no? Bumiyahi ako ng, of course, airport. Yes. Alauna na ng umaga. Siguro nagkataon Yes. lang. Kamalas lang naman talaga. Alauna ng umaga, traffic pa rin. No? So, sabi ko, Baka yan yung ginagawa ng EDSA rehabilitation, kaya ka na traffic. Malamang-lamang, kaya dapat siguro chopper na lang ang gamitin. Pero kuyang, no, tulad nung nabanggit mo kanina doon sa mga show cause order, no? Of Yes, course, oo nga. yung truck na yan, yan din yung dating binabanggit mo na ang madalas na rason. Nawala ng preno. Hindi Hindi mahanap yung preno. No? Hindi mahanap yung nawawalang preno. No? So, ewan ko kung paano nangyari yan. But, siguro it's about time. Yes. That sabi ko nga, of course, with yung bang political will and decisiveness of the Assistant Secretary ng LTO. Yung mga to, kumbaga, ang importante dyan is yung messaging. Malaman ng ating mga kababayan na seryoso ang liderato Saka ng magtutuluyan ka. Land Hindi lang yung Transportation driver, Office. pati yung operator. At saka alam mo, nakakatulong din yung palagi ko kaya lang naman natin napapansin to because of course, itong panahon na to, dati-dati nung mga naunang panahon ni Jobit Moya, hindi pa tayo pinapanganak nun. Siguro wala pa yung mga nagba-viral na video no? Ngayon kasi halos lahat pag ka lang, may video ka na kagad. Magba-viral ka na yan. So after that, the rest will, kumbaga, will judge you. Will judge you. Kaya talagang minsan, mag-ingat po tayo. Yung bang tipong hanggat kaya natin, sinasabi mo, habaan po natin yung ating pasensya. Pero Kuya Alex, actually, itong mga nagba-viral na video na to, it also acts as a deterrence. That's true. Kasi mag-aalala ka, baka kung magpunta ako ng bike lane, makunan ako, yari ako, di ba? Kita yung plate number mo, yari ka na, di ba? So, magba-viral ka na. Actually, may may sinera ko, Kuya, na yung magulang, nakasakay sa tricycle,
tapos yung baby niya, Ayun, nakita ko yun. Yung nilagay niya sa taas. taas, di ba? Oo. Message sa akin yung nanay. Sabi niya, sir, ako po yung pasensya na po. Ano po yan, hindi po matagal. Nakita niyo naman po yung video niyo. Umiiyak po yung bata, nilagay ko. Naku ma'am, sabi ko, napakadelikado delikado pa po. rin yun. Yes, alam ko Oo. po, sir, nag-aalala kayo na delikado po. And humingi na paumanin. Sabi niya, sir, ang dami ko nang pinagdadaanan na problema. Oo. Baka pwede naman, baka mabash pa ako. Sabi ko, sige, tatanggalin ko. Basta Okay. ang sa akin lang, huwag nyo nang uulitin yan. Yun lang naman tayo di ba? Tama. Na habang, huwag tayong matuto dahil may nadisgrasya na. Matuto tayo dahil alam natin na hindi tama yon, no? Parang yung ina-advocate ko na yung mindset na mag-helmet ka kasi pag sumemplang ka, protektado yung ulo mo. Yeah, Hindi yung totoo naman yan. mag-helmet ka dahil mahuhuli ka kasi that's the wrong mindset, no? Anyway, Kuyang Alex, nandito ka na rin lang. Let me ask you this hard question, Kasi I know your advocacy, I know you as a government, as a public servant who has dedicated his career, in serving the motorists, lalong-lalo na yung advocacy mo na road safety. The way you see it, alam ko, retired ka na sa LTO, the way you see it right now, what's happening on the road, unang-una assessment mo ng sitwasyon natin. Pangalawa, do you think you can level it as a crisis already? Well, yan magandang talaga, mahirap yan. Hindi simpleng tanong yan, Kuyang. Yes, But we have to bite the bullet, so to speak, Yes. no? Doon sa unang tanong, talagang in my honest opinion, lumalala eh. Yes. Palala ng palala at doon sa usapin kung nasa level na tayo ng crisis, talagang, well, for one, kung merong pandemic, ito, endemic na ito eh. No? So, Yes. ibig sabihin, seryoso na po ito Seryoso, dahil for totoo. one, una, may pag-aaral as early as 2019 ang Japan JICA yata noon na sinasabi nila, Kuyang, halos ang nawawala sa atin na potential na revenue on a daily basis sa Metro Manila alone, roughly mga 3 to 5 billion, Billion, a day. My God, isipin mo yung 3 Isang to 5... tulay yun. Ha? Isang tulay. Isang tulay ng 3 to 5 billion a day. So, I mean, that was in 2019. Yes. So, ito yung sinasabi natin na palagay ko on our part, let's keep pushing this kind of discussion. Yes. Because sabi mo nga, halos ito yung hindi pinag-uusapan ko Hindi yan pinag-uusapan, correct. ang daming, kaya nga sabi ko, mas masarap pag-usapan yung buhay ng kapitbahay mo. Kapitbahay. Pero ito, buhay rin naman ng kapitbahay mo eh. Alam mo, sa Pilipinas, sabi ko nga, for an issue to be viral or mag-trending yan, dapat kailangan parang you have to politicize it eh. Ang sabi nga natin, yung pong usapin ng road safety, hindi lang po ito ng kaligtasan, but this is more of a issue of public health, public safety, public order. Dahil isipin mo na lang, sa hirap ng buhay natin ngayon, yung mga medical requirements, pag nagkaroon ka ng aberya sa daan, merong isang parang NGO na gumawa ng pag-aaral na sa Pilipinas, halos ang ginugugol natin for medical expenses because of road crash-related incidents, pumapalo na tayo ng halos 11 to 12 billion annually. Tama, Kuyang Alex, maybe I will invite you again next time because si Attorney Alex Sabaton po, ito isa sa mga proponent, nag-prepare po ito ng ito po isa sa mga umupo, technical working group ng ating Road Safety Action Plan. Kaya ang sinasabi niya po about post-crash response. Kuyang, pasensya na, kinapos tayo sa oras. But anyway, I will invite you again if you have time. Nandito ka lang naman sa area. Thank you. Pag ang road safety, kulang isang oras Pero talaga. palagay ko, ito, kahit buong araw, yung pinag-uusapan natin kanina, nasa preliminary pa lang tayo. Preliminary pa lang tayo. Anyway, Kuya Alex, thank you very much Thank you very much. My pleasure, for Kuya. your time. Thank you. Alam mo, marami sa ating mga kababayan with the messages that you have brought us today. Kahit paano, a message or two will stick to them. Thank you. And will really adhere to road safety.